Victoria POV. Anong sabi mo? Si Papa, nailibing na? Wala na siya. Hindi ko na siya makikita. Umiiyak kong sambit. Galit ang mga matang napatitig ako kay Guillermo. Kung noon natatakot ako dito. Pero iba na ngayon. Sobra na kasi. Sobra nang ginagawa nito sa akin. Inilibing yung papa ko nang hindi niya man lang iniisip ang posible kong mararamdaman. Muling bigkas ko habang wala pa ring patid ang pagpatak ang luha sa aking mga mata. Anong karapatan nito na magdesisyon ng mga bagay-bagay ni hindi man lang nito sinasangguni sa akin? Ni hindi man lang nito naisip na maaari akong masaktan sa ginawa nito. Hindi man lang nito naisip na ama ko yun eh. Ama ko at masakit sa akin na kahit nasa huling sandali, hindi ko man lang ito nasilayan. Wala na siya. Kung hintayin pa namin na magising ka, bago siya mailibing baka mangamoy na siya. Kaya naman pinabaon ko na siya sa mga tauhan ko. Bali wala nitong sagot sa akin. Ang nakikita kong reaksyon ngayon ni Guillermo ay mas lalong nagpapadagdag sa sakit ng kalooban na nararamdaman ko ngayon. Hindi ko naman mapigilan ang mapailing. Napatitig ako sa kamay ko na may nakakabit na karayom mula sa direktos at galit ko yung hinugot. Hindi. Hindi totoo yan. Hindi mo pwedeng ilibing ang papa ko na hindi ko siya nakikita. Hindi pwede. Hindi. Umiiyak kong bigkas. Pagkatapos kong tanggalin ang dextrose, walang sabi-sabing bumaba ako ng kama pero naging maagap si Guillermo. Mahigpit ako nitong hinawakan sa braso at pinigilan. Saan ka pupunta, Victoria? Mataas ang tono ng boses nito sa akin. Guillermo, gusto ko makita si Papa. Maawa ka sa akin. Gusto ko siyang makita kahit man lang sa kahuli-huli ang sandali. Nakikiusap ang tono ng boses na wika ko dito. Napansin kong kaagad naman itong umiling. Wala ka nang madadatnan pa. Gaano ba kahirap maintindihan ang sinabi ko sa'yo kanina? Hindi mo na siya makikita. Nailibing na siya. O baka sa mga sandaling nito inuumpisahan ng kainin ng uod ang nabubulok ng katawan ng ama mo. Seryoso nitong wika sa akin. Hindi. Hindi totoo yan. Hindi yan totoo. Umiiyak kong wika kasabay ng sunod-sunod na pag-iling. Bago ka nawala ng malay, nakita ng dalawang mong mga mata ang nakabulagtang katawan ng ama mo. Patay na siya. Patay ng ama mo, Victoria. Galit ding sagot ni Guillermo sa akin. Lalo naman ako napahagulol ng iyak. Hindi ko inaasahan na sa loob lang ng 2 araw ng pananatilin tong si Guillermo dito sa mansyon, tuluyan na din palang mawawalay sa akin ang aking ama. Ang taong kahit hindi man ito naging perpektong ama sa akin, naging sandalan ko naman sa lahat ng oras. Hindi totoo yan. Hindi totoong wala na siya. Paulit-ulit kong bigkas. Wala ka nang magagawa pa kung hindi tanggapin ang katotohanan na wala na siya. Patay na siya at kahit na lumuha ka pa ng dugo, hindi na may babalik pang buhay niya, Victoria. Seryosong wika nito sa akin. Hindi naman ako nakainik. Ramdam ko ang matinding sugat sa puso ko. Ang sakit. Sobrang sakit at hindi ko akalain na sa ganitong paraan pala magtatapos ang lahat-lahat. Patay na siya. Wala nang papa. At masaya ka na ba, Guillermo? Masaya ka na ba? Nakaganti ka na sa ginawa niya sa'yo. Mahina akong sambit. Tama lang na marinig nito yon pero ganun na lang ang pagkagulat ko ng isang malakas na pagtawa ang narinig ko mula dito. Yeah, maaaring nakaganti na nga ako sa pagkawala ng ama mo. Pero kulang pa yun, Victoria. Nasa kalingkingan pa lang ako ng paghihiganti ko. Pero sumuko na kagad siya. Seryosong sagot naman ito sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapailing. Ang akala mo ba, porket wala nang papa mo, ligtas ka na sa galit ko? No! Hanggang kamatayan, hindi mababayaran ng ama mo ang ginawa niyang pagpaslang sa mga magulang ko. Wala pa ako sa kalahati, Victoria. At ngayong wala na siya, ikaw ang magbabayad sa utang na yun. 2 mahal ko sa buhay ang nawala, kaya 2 buhay din ang dapat na magbabayad. Muli nitong wika kaya hindi ko na mapigilan ang mapahagulhol ng iyak. Bakit ba napakalupit ng kapalaran sa akin? Bakit ba kailangan ito mangyari sa akin? Gusto mo nga akong magbayad, Guillermo? Wala akong kasalanan, alam mo yan. Hindi ko ginusto mga nangyari noon. Umiiyak kong wika at umaasa ako na sana makikinig ito sa akin. Pero sunod-sunod na pag-iling ang naging tugon nito. Oo, maaaring wala kang kasalanan pero nananalaytay sa dugo mong dugong Robles.
Ang dugong kriminal na pumatay sa mga magulang ko, Victoria. Seryosong sagot nito sa akin. Parang bigla naman ako nakaramdam ng panghihina dahil sa aking narinig. Kung ganon, kahit pa wala na si Papa, magiging kalbaryo pa rin palang buhay ko dito sa mansyon. Pero hindi ako papayag. Ngayong wala na si Papa, wala na ding dahilan para manatili ako dito. Wala na ding dahilan para ipagsiksikan kong sarili ko sa lugar na to. Hindi ba talaga pwedeng pagbigyan mo kung makita ulit si Papa? Guillermo, alam ko nagkamali siya. Ako pero sana maging makatao ka sa huling sandali. Gusto ko siyang makita kahit na sa huling pagkakataon lang. Puno ng pakiusap sa boses na wika ko dito. Umaasa ko na sana pagbigyan ako nito. Pero nang makita kong kakaibang ngisi sa labi nito, lalo akong nawalan ng pag-asa. No, hindi maaari. Seryoso nitong wika kasabay ng mahigpit na paghawak nito sa magkabilaan kong balikat. Hindi ko kayang ibigay ang ipakiusap mo kahit na maglupasay ka pa sa harapan ko ngayon. Magpahinga ka, magpakalakas ka. Remember, marami kang obligasyon sa akin, Victoria. Huwag kang mag-alala, kapag magsawa na ako sa'yo, maaaring yun na din ang chance para pakawalan kita at kalimutan ang lahat ng mga nangyari sa nakaraan natin. Seryoso nitong sagot sa akin. At gano'n na lang ang panlalaki ng mga mata ko sa matinding takot nang basta na lang bumaba ang mukha nito patungo sa aking mukha. Naramdaman ko na lang ang pagsayad ng labi dito sa labi ko. At walang pag-alinlangan na kinagat itong labi ko. Masakit yun at sa takot ko, buong lakas ko tong tinulak. Wag! Takot kong sigaw sa pag-akalang nag-uumpisa na naman itong si Guillermo. Nagawan ako ng masama. Alam mo matapang ka pa rin, Victoria. Bilib na talaga ako sa'yo. Hindi ko alam kung saan ka kumukuha ng lakas ng loob para pigilan ako sa lahat ng gusto kong gawin sa'yo. Nakangisi nitong wika sa akin. Guillermo, ikaw na rin ang may sabi na may sakit ako. Please, not now. Hindi ko na kaya. Masakit ang buo kong katawan. Isa pa, nagluluksa din ako sa pagkawala ni Papa. Nakikiusap ang boses na wika ko dito. Ramdam ko ang pamamanhid ng labi ko. May nalasahan din akong dugo, kaya alam ko nagkasugat din talaga ako sa labi ko dahil sa ginawang pagkagat ni Guillermo. Alam mo ba kung gaano kakaganda, Victoria? Sa tuwing nakakaharap kita ng kagaya ngayon, parang gusto kong lamutakin ka sa mga paalad ko. Hindi ko alam kung anong meron sa'yo at kung bakit masyado kang nakaka-addict. Siguro dahil ako nakauna sa'yo, hindi ba? Seryosong sagot nito sa akin. Hindi naman ako nakaimik, bigla ako nakaramdam ng pagkaasiwa. Oo, alam kong naging mapusok ako 5 years ago. Game akong ipagkaloob ang katawan ko dito noon dahil nga ang akala ko kaming dalawa talaga sa bandang huli eh. Pero iba pa lang ang mangyayari ngayon. Ibang-iba sa inaasahan ko. Sa tuwing naiisip ko mga bagay na ginawa natin 5 years ago, hindi ko rin mapigilan na magiging proud sa aking sarili. Imagine, ang anak ng isang mayawang dod ay nahulog sa mga kamay ko. Nakangisi nitong muling bigkas. Yes, totoo yan. Nahulog ako sa mga kamay mo pero minawala ka sa akin, Guillermo. Minahal kita ng tapat. Hindi ko gusto mga ginawa ni Papa sa'yo't sa mga magulang mo. Pinilit kong pigilan siya pero huli na. Umiiyak kong sagot dito. Pinilit mo siyang pigilan. Talaga ba, Victoria? Sa huling naalala ko, wala kang ginawa. Hinayaan mong ama mo na bugbugin ako at patayin ang mga magulang ko. Seryosong sagot nito sa akin. Hindi totoo yan. Guillermo, maniwala ka sa akin. Ginawa kong lahat. Ang lahat-lahat ng makakaya ko pero wala akong panama kay Papa. Galit siya at ayaw niya na makinig sa akin. Seryosong sagot ko din dito. Hindi ako maniniwala, Victoria. Kung noon kaya niyo akong paikutin, ngayon hindi na. At kaya ako nagbalik dahil malinaw ang pakay ko. Yun na yung maipaghiganti ang mga magulang ko. Seryosong sagot nito sa akin. Para namang nauupos na sa kandila na bigla ako napasalampak ng upo sa kama. Siguro useless lang ang makipag-usap dito kay Guillermo. Hindi nito kayang paniwalaan lahat ng mga sinasabi ko. Wala sa sariling napatitig ako dito habang may luhang aking mga mata. Gusto kong hanapin sa pamamagitan ng mga titig na ito ang Guillermo na minahal ko ng sobra noon pero wala na. Tuluyan na itong naglaho. Ang nakikita ko ngayon na ibang Guillermo na. Huwag mo kong titigan ng ganyan, Victoria.
Tigilan mo na rin ang kakaiyak mong yan dahil kahit nakatiting, wala akong nararamdamang awa mula sa'yo. Alam mo pa kung anong naiisip ko sa tuwing nakikita kang lumuluha? Na effective ang ginagawa kong pagpapahirap sa'yo at masaya akong nakikita kang nahihirapan. Nakangisin tong wika sa akin. Wala kang awa. Talaga palang wala kang konsensya. Kung alam ko lang na mangyayari to, sana hindi na lang ako nakiusap umpisa pa lang na payagan mo kaming tumira dito. Mahina pero puno ng pait sa boses na sagot ko dito. Natigilan naman ito, tiimbagang akong tinitigan sa mga mata habang puno ng puot ang nakikita ko sa mga mata nito. Dapat umpisa pa lang lumayas na kayo dito. Dapat umpisa pa lang nilisan nyo ng mansyon ko. But kung ginawa nyo yun, saan naman kayo pupulutin? Ang sakitin mong ama ay alam mong hindi na magtatagal. Nakangisin itong sagot. Victoria, tanggapin mo na lang ang magiging kapalaran mo dito sa mansyon. Simula nung nagmatigas ka na umalis dito, noong dumating ako, tuluyan mo na rin sinukong lahat sa akin. Pag-aari na kita at ngayong patay ng ama mo, lalong hindi ka na makakawala sa akin. Ikaw ang magbabayad ng lahat ng mga utang na naiwan niya. Muli nitong wika, hindi ko naman mapigilan ang mapailing kasabay ng pasimple kong pagpahid ng luha mula sa aking mga mata. Tama itong si Guillermo. Kahit pa siguro lumuha ka ng dugo, hindi tumaawa sa akin. Gagawin ako nitong alipin. Magiging kabayaran ako sa lahat ng mga pagkakamali ng papa ko. Well, ganyan nga. Tigilan mo pag-iyak at pilitin mong gumaling ka agad dahil alam mo ba kung anong mangyayari kapag hindi mo tutulungan ang sarili mong gumaling? Alam mo ba kung anong mangyayari ha, Victoria? Seryosong tanong nito sa akin. Kaagad din naman akong umiling. Hindi pa rin kita titigilan. Sa tuwing gusto ng katawan ko na kaniig, gagamitin ko pa rin ang katawang yan, Victoria. Ang katawan mo na nagbibigay sa akin ng matinding satisfaction na never kong naranasan sa ibang mga babae. Nakangisi nitong wika, kasabay ng mahigpit na paghawak nito sa magkabilaan kong pisngi. Namamagang mga mata mo dahil sa matinding pag-iyak. Ayusin mo sarili mo. Huwag ka rin mag-alala, may time ka na makapagpahinga. Lalo na't marami din akong aayusin dito sa mansyon. Magiging abala ako sa iba pang mga gawain. Kaya naman, kunin mong tsansang yon para gumaling ang pagkababae mo. Nakangisi nitong wika. Pagkatapos sabihin ng katagang yun, mabilis nitong binitawan ng pagkakahawak sa magkabilaan kong pisngit walang lingon likod na naglakad na ito palabas ng silid. Naiwan naman akong muling naluluha, lalo na't muli ko na namang naalala si Papa. Nang muli ako mapag-isa dito sa loob ng kwarto, siyang pagpasok naman ni Yaya Rosie. Tinanong ko dito kung saan dinalang bangkay ni Papa pero malungkot lang ako nitong sinagot na hindi din daw nito alam. Noong nawalan daw ako ng malay, kinargang bangkay ni Papa sa isang sasakyan. Yun lang at wala nang naging balita pa. Lalo naman ako nagluksa. May mga pagkakataon na gusto ko nang tapusin ang buhay ko para matapos ng paghihirap ko. Pero hindi. Habang may buhay, may pag-asa. Kaya lalaban ako. Lalabon ako sa abot ng aking makakaya. Halos 1 linggo din ako may sakit at sa loob ng 1 linggo na yon, paspasan ng renovation na ginawa sa labas ng mansyon. Sa loob din ng 1 linggo na pagpapagaling ko, para din akong isang preso. Hindi ako pinapayagang lumabas ang silid at nang minsan kong tinangka na lumabas dahil batong-bato na ako dito sa kwarto. Doon ko napagtanto na may bantay pala sa labas ng kwarto. Wala si Guillermo. Lumuwas daw ng Manila para may asikasuhin pero nag-iwan naman ito ng maraming tauhan at mga trabahador dito sa mansyon. Si Yaya Rosie lang ang palagi ko nakakausap dahil itong palaging nagdadala ng pagkain ko sa araw-araw. Senyorita, alam mo bang sobrang ganda na ng labas ng mansyon? Nag-hire pala ng magagaling na mga arkitek at engineer si Guillermo para mapagandang buong paligid. Sa first floor, inumpisahan na rin tanggalin ng mga gamit at ayusin ang buong paligid. Seryosong wika ni Yaya sa akin. Wala sa sariling napatango ako. Gusto kong makita ang pagbabago ng mansyon pero ayaw kong bigyan ng chance si Guillermo na makalabas dito. Yaya, kailan daw makakabalik dito sa mansyon si Guillermo? Yaya, ngayon magaling na ako. Anong mga dapat na gawin para makatakas dito? Pabulong kong wika kay Yaya. Napansin ko matinding pagkagulat sa mga mata nito habang nakatitig sa akin. Ha? Anong sabi mo? Gusto mong tumakas? Seryosong tanong nito na kaagad naman akong tumango. Wala na pong dahilan para manatili ako sa lugar na to.
Patay na si Papa Yaya at kaya lang naman ako nandito dahil gusto kong pahirapan ni Guillermo. Gusto ni Guillermo na pagbayaran ko pa rin ang lahat ng mga kasalanang nagawa ni Papa sa mga magulang niya. Seryosong sagot ko dito. Dinig ko sa susunod na araw ang balik ni Guillermo dito sa asyenda. Mahigpit din sa 1 linggo siyang nawala. Kaya naman titinan ko kung ano magagawa ko para makalabas ka dito sa kwartong ito, senyorita. Seryosong wika ni Yaya sa akin. May mga bantay po sa labas, Yaya. Kahapon at kanina, tinangka kong lumabas pero hindi nila ako pinayagan. Pagsusumbong ko dito, mahigpit ang nakabantay na mga tauhan ni Guillermo, senyorita. Kahit nga mga pagkain pinapasok ko dito, chine-check nilang palagi. Hindi ko na din maintindihan ang ugali ni Guillermo. Kay laki na talaga ng pinagbago niya. Seryosong sagot din ito sa akin. Parang bigla tuloy ako nawala ng pag-asa. Naglakad ako patungo sa salaming bintana at dumungaw sa labas. Kaagad din namang tumambad sa paningin kong abalang mga tauhan ni Guillermo. Abalang mga to sa trabahong construction. Puspusan ng pagsasaayos ng buong paligid. Pero senyorita, huwag kang mawala ng pag-asa ha. Gagawa ko ng paraan para makatakas ka. Basta ihanda mo lang sarili mo sa mga posibleng mangyari, okay? Muling wika ni Yaya sa akin. Malungkot naman akong napangiti. Handa na po ako sa lahat ng oras, Yaya. Ang kailangan ko lang ngayon, gawa ng paraan ay kung paano makalabas sa silid na to. Sagot ko dito at pagkatapos noon, isang malakas na katok ang narinig ko mula sa labas ng pintuan ng aking kwarto. Kaagad namang naglakad si Yaya patungo doon. Nilingon pa ako nito bago nagsalita. Tapos ng oras ng pagbisita, senyorita. Yan yung mga pagkain dala ko. Kainin mo yan. Kailangan mo maging malakas. Seryoso nitong wika sa akin. Kaagad naman akong tumangot, tuluyan nang lumabas ang silid si Yaya. Nang mapag-isa ko, muli na namang kinain na matinding kalungkutan ng puso ko. Talo ko pa ngayon ng isang preso. Simula nung nawala si Papa, hindi na ako nakalabas ng silid na to. Para ako isang kriminal na naghihintay na lang ng sentensya. Muli na namang tumulo ang masaganang luha sa aking mga mata. Ngayon pa lang pinagsisisihan ko na kung bakit ko ba pinatulan si Guillermo 5 years ago. Siguro kung sinunod ko lang ang utos ni Papa na wag pumatol sa mga taong mas mababa sa amin noon. Hindi sana mangyayari to. Hindi din sana nakagawa ng karumal-dumal na krimen ng aking ama. Wala din sana ako sa sitwasyon kong ito ngayon. Mabilis na lumipas ang maghapon. Pagod na ako. Nababato na ako dito sa loob ng kwarto. Pagkatapos kumain, nag-iisip lang ako ng mga bagay na mas lalong nagbibigay sa akin ng stress, emotionally at mentally. Tapos matutulog. Tapos pagising dudungaw sa bintana. Paulit-ulit kong ginagawang nakakasawa na. Wala sa sariling napatitig ako sa orasan. Halos 11:00 na ng gabi at sobrang tahimik na ng buong paligid. Halatang tulog na halos lahat. Pati na rin yata mga trabahador. Muli akong dumulaw sa bintana. Maliwanag sa labas pero wala akong nakikitang kahit na isang taong naglalakad sa labas. Isang malalim na buntong hiningang pinakawalan ko. Kasabay ng isang plano ang biglang naglaro sa isipan ko. Tama, bakit hindi ko subukan? Siguro ito na yung tamang pagkakataon para makaalis sa lugar na to. Ito na ang tamang pagkakataong makatakas dahil kung hihintayin ko pa si Yaya, natulungan akong makaalis. Baka makabalik na lang si Guillermo dito sa mansyon, nandito pa rin ako. Ayaw ko nang madatan pa ako ni Guillermo dito sa mansyon. Ayaw ko nang maranasan ulit ang mga parusa na gusto nitong gawin sa akin. Mabilis ang hakbang na pumasok ako sa loob ng walk-in closet. Naglagay ako sa isang maliit na backpack ng ilang pares ng damit. Pagkatapos noon, mabilis na rin ako nagpalit ng panglakad na damit at ilang saglit nang namalayan ko na lang ang sarili ko na dahan-dahan na naglalakad patungo sa pintuan. Halos hindi ako humihinga nang buong ingat kong binuksan ang pintuan ng silid ko. Sumilip sa labas at nang mapansin kong walang mga bantay ko, lakas loob na akong lumabas. Feeling ko para ako nakalutang habang naglalakad. Ingat na ingat ako na hindi makalika ng kahit na anong ingay. Abot-abot ang kaba sa puso ko nang sa wakas. Narating ko na rin ang hagdan. Kahit gabi na, mabuti na lang talaga't bukas ang ilang mga ilaw dito sa loob ng mansyon. Nakikita ko mga dinadaanan ko at nakikita ko rin ang magulong unang bahagi ng mansyon. Nagkalat ang mga materyales pang construction. May mga sinira sa paligid. Tama si Yaya, under renovation nga ang buong paligid ng mansyon. Gusto nga talagang ipabago ni Guillermo ang buong paligid. Nalulungkot man ako sa aking mga nakita,
Pero wala nang dahilan pa para pag-isipan yun. Ang kailangan kong gawin ay pagtuunan ng pansin kung paano makatakas sa lugar na to. Kaunting-kaunti na lang, basta makalabas lang ako dito sa mansyon, magiging malaya na ako. At gagawin kong lahat para hindi na muling mag-cruise sa landas naming dalawa ni Guillermo. At doon nagtatapos ang ating kabanata para sa gabing ito. Nakita natin ang isang Victoriang hindi na biktima lamang. Isang Victoria na handang sumugal, handang makipagsapalaran at handang talikuran ng lahat para lamang masilayan ang liwanag ng kalayaan. Ngunit ang tanong ay nananatili. Sa gitna ng dilim at ng mga matang nakamasid, sa bawat sulok ng mansyon, gaano nga ba kalayo ang mararating ng isang pusong sugatan? Ang pagtakas ba ay katapusan ng kanyang pagdurusa o isa lamang itong mitya na magpapasiklab sa mas matinding galit ni Guillermo? Mga ka-Ashlon, tandaan natin, ang kalayaan na hindi binibigay, ito ay pinaglalaban. Minsan kailangan nating dumaan sa pinakamadilim na bahagi ng ating buhay para lamang matutunang lumipad muli. Si Victoria ay nasa bingit ng isang desisyong magpapabago sa kanyang buong pagkatao. Sa susunod na bahagi, malalaman natin kung ang mga hakbang niya sa gitna ng gabing ito ay magdadala sa kanya sa tunay na kalayaan o kung tuluyan na siyang lalamunin ng sistemang siya rin ang sumira sa kanyang mundo. Ano sa tingin ninyo? Makakatakas kaya si Victoria o sadyang tadhana niya ng manatiling bilanggo sa ilalim ng kapangyarihan ni Guillermo? Iwanan ang inyong hinuha sa comment section hanggang sa muli ng pagbabalik natin.